Bini, napakagarbo nitong bahay ah. Siguradong mahal nito ano? Sa tansyang halaga, aabot ka ng 5,000 taan na pilak. Ganon kamahal, panalo tayo rito. Mula sa palasyo ng prinsipe, may dinadala mga tagapamahala. Si Inang Zhu ang tagapamahala sa loob ng tirahan. Si tagapamahala Lu, galing din siya sa palasyo ng prinsipe. Matagal na siya naglilingkod doon. Dati siya naglilingkod sa Wangyuan Pavilion. Ang mga kasangkapan, gusto ko yung pinakamaganda. Sa mainit na silid, dapat ang pinakamahusay. Gusto ko ng isang eleganteng chaise lounge. Sa paliguan, mas mabuting konektado ito sa silid tulugan. Yung kwarto sa tabi ng silid tulugan, gusto kong gawing personal na wardrobe room. At saka, ang mga dabit ko kada panahon, dapat magkakaiwalay ang lagayan. Dapat palaging mainit na tubig. Sa looban na ito, palitan ng duyan. Sa ngayon, yan na muna lahat. Simula na. Gawin ang lahat ayon sa kanyang gusto. Ang lahat ng gamit sa bahay, dapat pinakamuhusay ang kalidad. Kunin ang pondo mula sa personal kong yaman. Opo. Nasiyahan ka na ba? Nasiyahan na ako. Pero, prinsipe, wala pa kong mga magagarang alahas. Kasama sa 40 kahong dote mo, ang isang kahon na punong-puno ng gintong pilak at hiyas. Pumili ka doon. Dalhin mo agad ang kahong iyon na alahas. Ang dalagang ito, titingnan natin isa-isa. Opo. Prinsipe, alam niyo naman po mahilig talagang mga babae sa makikintab na alahas. Dapat marami ka lang ibibigay sa aking regalo para lalo akong sumaya. Ang kulit mo talaga. Ang galing mo mag-ipon ng yaman. Grabe ka talaga. Para kapag malayo na kong balang araw, mas matatag ang pundasyon ko. Pero syempre, hindi ko pwedeng aminin yan. Ay nako, ganito talaga maliit na biro ng magkasintahan. Ngayong gabi, dito ako matutulog. Ayos lang. Maliligo muna ako at hihintayin kita sa kwarto. Hindi na ako makapaghintay. Pupunta na ako sa kwarto ngayon na. Hindi ko pa siya tinukso ng todo, pero hindi na siya makapigil. Ay grabe, prinsipe. Hindi ba't importante sa iyong mga patakaran? Tingnan mo nga naman, tanghaling tapat. Tapos may gayat ng kapusukan para sa isang kagalang-dalang, malamig at marangal na prinsipe ng Jiangnan. Parang hindi bagay ah. Prinsipe! Prinsipe, dapat naman yata may kaunting seremonya, hindi ba? Inuman malaok mo, no? At saka hindi ka pa naliligo. Hindi mo lang namalaka. Wow, ang tibay niya talaga. Sandali lang. Prinsipe, hindi pwede na hindi maligo. Kailangan inisin ng mabuti ang mga sensitibang parte. Kung hindi, baka magkasakit ang babae. Tunay nga si Su Jiaojiao ka. Laging nakakagulat ang sinasabi mo. Paano kung ayaw ko? Pipilitin mo. Di, hindi ako magkikipag-cooperate. Total naman, kung ang babae tahimik lang, nawawalang gana ng lalaki, kadalasan ay nababawasan ng malaki. Ikaw talaga? Ay, prinsipe. O siya, yung buwan ng sustento ko, hindi ba tawag mo nang ibigay? Hindi yun sustento. Yun ang pera para sa babaeng mahal ko. Wow, 3,500 tael. Panalo. Prinsipe, sobrang bait mo talaga. Mahal kita. Maligo ka na. Pagkatapos ng maligo, si Jiaojiao ay magliligot sa'yo ng maigi. Sisiguraduhin kong masiyahan ka. Prinsipe! Nagkaroon ng atake sa puso ang matandang ginang. Kailangan mong bumalik agad sa palasyo. Tungkol sa bahay na to, kung may kailangan pang ayusin, ikaw nang bahala. Babalik ako mamayang gabi. Sige, ako nang bala dito. Bumalik ka na agad. Bilang isang kereda, may kamalayan ako sa sitwasyon. Kapag may nangyari sa pamilya niya, hindi ako dapat pakialam. Naibigay ng bahay, kung pupunta siya o hindi, ayos ang sa akin. Andyan ka na, Kella. Tara, maglibang tayo. Miss, hindi ka magsusot ng belo? Gusto mo ba mag-face veil na lang? Simula ngayon, ako, hindi na kailanman magsusot ng basurang yan. Bakit? Kasi ngayon, ako ay may amo na. At ang lalaki ngayon ay hari ng buong Jiangnan. Walang sinamang magtatagang guluhin ako. Kaya naman, hindi lang ako ligtas, malaya na rin ako.
Miss, ngayong gabi, ikaw ang prinsipe. Kinakabahan ka ba? Kung sasabihin kong hindi ako kinakabahan, di nagsisinungaling ako. Pero, hindi rin naman sobrang kaba. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Mga ganitong bagay, ang dami ko na napanood ng pelikula. Hindi naman ako nanonood ng wala lang. Ikaw, bakit ka pumasok? Lumabas ka. Kahit wala ng babae ako, buhay ko'y portable noon. Hindi ko pa naranasan makikipagtalag sa lalaki. Tapos ngayon, biglang kita ng buwan ng lalaki. At habang naliligo pa, syempre, nakakahiya. Sino ba namang hindi? Natatakot ka ba? O nahihiya? Ganito na lang, sabay na lang tayong maligo. Sino ba may gusto maligo kasama mo? Lumabas ka na. Doon na lang ako sa kabilang banyo maliligo. Doon na lang ako sa kabilang banyo maliligo. Pagkatapos mong maligo, huwag ka na magdamit. Total tatanggalin din naman. Walang silbi. Buisit, hindi naman talaga ako kinakabahan kanina. Pero dahil sa kanya, bigla akong nataranta. Naisip ko, maganda naman ang mukha ni Songshi at ang katawan pasok din sa standards, kaya hindi rin ako lugi. Kanina ang tapang-tapang mo. Ba't ngayon sa actual na, bigla kang natakot? Natatakot ako? Sinong takot? Bawal mong pataas sa aura. Modern woman ako yung mga kalokohan sa pagitan ng lalaki at babae. Napanood ko na yan paulit-ulit. Ang kulang na lang, practice. Prinsipe, unahin mo alalahan ng sarili mo. May mga tao kasi, maganda lang sa labas. Pero pagdating sa kama, parang lantang gulay. Kaya mo ba o hindi? Malalaman natin mamaya. Ay, bakit mo pa kasi pinaprovoke? Prinsipe, ikaw, nagkaroon ka na ba ng babae dati? Meron man o wala. Basta't masisihan ka. Virgin din pala siya. Pareho lang kami. Pantay-pantay kami dito. Wala na dapat ikakapahala. Prinsipe, so ikaw pala, wala rin naging babae? Yung mga sinabi mo kanina, medyo may halang yabang lang pala yun? Hindi mo pa nasubukan? So, paano mo nalaman na kaya mo? Ipapakita ko sa iyo sa gawa, hindi sa salita. Walang palangkin na may walong tao, wala ring bridal parade ng pulang-pula. Inumin mo muna to. Pero yung sinabi ko dati, pumasok pa talaga sa puso niya. Yung alak na to, sobrang lakas ng tama. 3 tagay lang, bagsak. Sige, panibagong buhay. Simulan na ang unang pahina. Kung iinumin ni Su Jiaojiao ang tagay na to, malamang malalasing siya. Baka kasi tumagi siya mamaya, kaya sadyang inihanda kong alak na to. Sa kaunang beses niya ito, kung iinom siya ng konti, pagdating ng pagbagsak ng pulang bulaklak, hindi masyado masakit. Alam ko na ang balak mo, hayop kang manluloko. Plano mo naman makitulog sa akin. Pero ako, mahilig sa mga hot at wild na lalaki. May V-line ka ba? May abs ka ba? May strong waist ka ba? Meron ba? Tingnan mo na lang. Nako, matagal ko na itong gustong kapain. Huwag kang mahiya. Halika na, magpahipo ka sa akin.
Masakit ba? Di ko akalain si Songshi na laging malamig at matino. Pagdating sa ganito, ay sobrang mapuso at walang preno. Ngayon ang katawan ko, punong-puno ng kiss marks. Nag-prepare ako ng healing ointment para hindi daw masakit. Grabe itong lalaking to. Sobrang handa. Matutulog na muna ako. Jojo, Ay nako, Songshi! Gato ka! Ang labo ng Gold Tree Pavilion, pangit ang tela, ang basas ng tahe, hindi na ako bibili dito. Oy, para man nagwawala doon. Tingnan ko nga. Sinasabi ko sa inyo, ang mga damit sa Gold Tree Pavilion, isang labalang, upas at dumagad, at higit pa dyan, may nakatawang karayon sa damit ko. Ako pa naman, halos masirang mukha ko. Ang mga damit ng Gold Tree Pavilion natin, mahal talaga, pero di kalidad. Moderno pang disenyo. Kung ganitong insidente ang mangyari, sirang reputasyon ng negosyo natin. Halatang halata, ito'y gawa ng kalaban. Sadyang tinayan ng karayan sa loob, para sirain tayo. Miss, sabi mo may karayong sa damit. Nasaan ang karayo? Heto oh! Tingnan niyo ng mabuti. Ganito kahaba. Ganito kakapal ang karayom. Nakatago sa loob ng damit. Ano to? Pagtanggal sa buhay ng tao? Ako pa naman halos matusok hanggang mamatay. So Jojo, ano pa bang masasabi mo? Miss, huwag kang magbintang nang wala sa lugar. Mula lang mabukas ng tindahan ko. Tapat ako sa negosyo. Bawat pirasong damit, ako mismo na i-inspeksyon. Paano mangyari ng ganito? Huwag ka nang palusot, ang karayom na sa damit ko mismo. Nakita ng lahat. Prinsipe, kailangan na po nating umalis. Kapag nahuli pa tayo, hindi na tayo aabot sa 100 Flowers Pavilion. Naghihintay ang mga panauhin. Alam ko, tingnan mo nga ako. Alam ko ang ginagawa ko. Miss, ang lahat ng setes sa tindahan namin, maingat na ginagamitan at sinusuri. Walang kahit kailan na nangyaring ganitong insidente. Huwag mo kong pagbintangan ng walang basihan. Su Jojo, ang Gold Tree Pavilion mo, hindi tapat sa negosyo. Isusumbong kita sa tanggapan ng mga opisyal. Habang ako'y nandito, kalimutan mong magbukas ng tindahan uli. Mga ginoo at ginang, tingnan po ninyo. Ang sinula sa karayo na ito, iba ang tela sa aming mga damit, malinaw na malinaw. May tao na tayo nito para sirain kami. Sadyang paninira. Paninirang puri yan. Alam mo, ikaw nang sisinungaling. Ikaw mismo ang may alam sa katotohanan. Bilang kalaban sa negosyo, gumawa ka ng ganyang kabubuing aksyon. Hindi ka ba natatakot sa karma? Karma? Gusto ko nga makita kung anong klaseng karma yan. Ngayong araw na to, sisiguraduhin kung pabagsak ka. Kapag may problema ka, ikaw din ang lalapit sa akin. At kapag nangyari yun, gusto kong gawin mo ulit yung malaswang posisyon sa larawan. Ulit-ulitin mo talaga. Pasensya na, dahil ako isa sa mga taong hindi mo dapat galitin. Ang lalaki ko ay walang iba kundi ang hari ng Jiangnan, si Songshi. Su Jojo, bago ka magmayabang, tumingin-tingin ka naman sa paligid. Umi-imagine ka lang, nagpapanggap ka pang babae ng prinsipe. Kung ikaw ang babae niya, edi akong nanay niya. Siya ngayon, dumating ang prinsipe ng Jiangnan. Si Misu, babae ba talaga siya ng prinsipe ng Jiangnan? Huwag kang magsalita ng wala sa lugar. Dumala ng prinsipe sa lugar na ito. Ganyan na bang klase ng babae ng papansinin niya? Anong klaseng babae ang gusto ko? Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang sabihin yan? Prinsipe, hindi pa ako nangangahas. Madalas akong bumili sa tindahan na ito. Alam ko ang pagkatao ni Binibining Su. Hindi siya kailan magagawa ng ganito. Pero sa damit ko, may nakatagong karayom. Jiang Hui, Nahanap ko ang karayom. Inahimbing ko to sa gamit ng Golden Thread Pavilion. Ang karayom na ginamit ng ginang na ito ay iba sa mga gamit ng tindahan. Ginang, kung sa araw na ito, hindi ka makakapagbigay ng ebidensya, ikaw ay sadyang nagsisinungaling at naninira ng puri.
Aba, ganito pa ng pakiramdam na may kakamting malakas. Ang sarap sa pakiramdam. May masasabi ka pa ba? Diba ang sabi mo, isasampa mo ako sa korte? Simula ngayon, ang Golden Thread Pavilion ay nasa proteksyon ko. Kung may nangaas na manggulo, o manghamak sa kanya, o subukang guluhin siya, kalaban nila ako. Opo. Narinig niyo ba? Ang lalaki ko ay ang prinsipe. Jiao Jiao, ikaw ang babaeng pinili ko. Simula ngayon, pwede ka na maglakad ng dominante. Hindi naman ako kamahalan eh. Bakit ako maglalakad ng ganyan? Paano mo ko bala pasalamatan ngayong gabi? Umalis ka na nga. Huwag mo akong istorbo habang nagtatrabaho ako. Mamaya na lang. Sige, mamaya natin gawin. Siya nga pala. Bakit ka nga pala biglang dumating? Dumaan ka ba para makita ko? Sakto lang at napadaan ako. May aasikasuhin ako sa Baihualo. Titignan ko lang kung magsiselos ka. Sige na nga. Kakaiba ka talaga. Talaga namang kahit anong oras, hindi niya nakakalimutan ang kanyang hanap buhay. Binibining Su, ang prinsipe ay pupunta sa Baihualo para makinig sa tugtugan at tuminom. Sasama ka ba? Hindi, may gagawin ako. Kamahalan, ang lamig ng pakikitungo na binibining Su sa'yo. Ang mga babae talaga. Kapag narinig na ang mga lalaki nila ay may bagong gusto sa labas, siguradong may sama ng loob. Tama nga pala, hindi na raw uuwi ang prinsipe ngayong gabi. Mamayang gabi makikipagtagpo raw siya sa number 1 courtesy ng Baihualo, si Mujin, upang tignan ang kanyang unang gabi. Kelly, bilisan mo. Ayusin mo ng gamit at isara ng tindahan. Ang aga pa po. Siya nga pala, pupunta ako sa Baihualo para sa si Songshi. Pagkatapos ng mag-ayos, umuwi ka na. Mukhang nagsiselo si Miss ah. Ginoo! Inom pa! Ginoo! Inom pa! Tuloy-tuloy lang, Ginoo! Aba, huwag kang matulog! Bangon ka na! Inom pa dali! Prinsipe! Hindi siya dumating. Hindi dumating si Su Jiao Jiao. Sayang lang ang effort ko sa eksena. Si Jiang Hui ang bantay sa Mingyue courtyard. Ngayon ay nandito siya. Malamang may nangyari doon. Prinsipe, hindi pa rin bumabalik si Binibining Su. Tumakas na naman kaya siya. Prinsipe! Anong nangyari? Nasaan si Jiao Jiao? Kasalanan po namin. Hindi po namin naprotektahan sa Binibining Su. Dinugo siya ng isang grupo ng mga tao. Mahusay sila makipaglaban. Sanay at sabay-sabay ang kilos. Ayon sa mga galaw nila, mukhang mga tagawu sila. Nung una, gumawa ako ng palabas na ako'y nalulong sa babae para lamang makalayo sa politika sa palasyo upang makahanap ng katahimikan. Ngunit hindi ko inakala na matagal na palang may balak ang sa Jiangnan. Jiang, ipadalang hukbo ng Southern Tiger Army. Agad magsagawa ng masusing inspeksyon sa paligid ng Lianan. Walang sinuman ang kainahinala na dapat palampasin. Opo!
Napakakampante ko. Hinayaan kong malaman nila na si Su Jiao Jiao ang aking kahinaan. Ngayon ay nadamay siya. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Jar, narito po! Pumunta ka sa palasyo at magtipon ng Yulin Army. Mahigpit na hanapin sa loob ng lungsod. Mas mabuti nang may maling madakip kaysa may makatakas. Opo! Gising ka na. Nagkukunwaring tulog pa. Ikaw ba ang tinatawag na Su Jiao Jiao? Si Sung Chi pala'y may gusto sa babaeng gaya mo. Bukod sa itsura mo, wala ka namang saysay. Sino ba kayo? Bakit niyo ako dinudukot? Ako isang general ng Wu. Bantog sa pangalan. Malamang ay alam mo na ang pagkuha sa'yo upang pilitin na lumuntad si Song Chi. Isa akong babae ng prinsipe. Kung sasaktan mo ako, ay para mo na rin pinipirma ng kamatayan mo. Ang kasamaan ni Song Chi, walang taga-Jiang na nang hindi nakakaalam. Ngayon kinakalaban ko siya. Alam kong wala na akong pag-asang mabuhay pa. Bakit niyo ba kailangang kalaban ng hari ng Jiangnan? Sa bagay na ito na kayo handa makipag-away sa kanya? Ilang taon nang nakaraan, si Song Chi namunuan ng hukbo laban sa aming mga taga-Wu. Sa lahat ng kanilang dinaanan, nagliyab sa digmaan. Dahil sa kanya, kami nabaon sa kawalan. Hindi rin halos kami makabawi. Hanggang ngayon, di pa rin kami muling nakabangon. Patuloy kaming pinipigilan ng kanyang anino. Ang aming dakilang layunin sa Wu ay nabigo dahil sa kanya. Ikaw lamang ang aming alas laban sa kanya. General, napakakisig mo. Sa unang tingin pa lang, nahulog ng loob ko sa'yo. General, pwede bang manatili na lang ako sa piling mo? Ang mga babaeng tinikman ni Song Chi, wala akong interes sa mga ganon. Ginoo, ang hari ng Jiangnan ay nagpadala ng malalaking bilang ng Southern Tiger Army at Yulin Army. Mahigpit na nilang pinaghahanap sa loob at sa labas ng lungsod. May mga espiya na papalapit na sa ating kinaroroonan. Ano? Pugutan na natin ang isang daliri. Ipadala natin kay Song Chi. Kayo, ginagamit yung ganitong klaseng bababang taktika. Hindi kayo karapat-dapat tawaging general. Ginoo, hindi magandang balita. Paparating na ang hari ng Jiangnan. Ang bilis niyang dumating. Ngayong araw, gagantihan ko siya para sa lahat ng kanyang ginawa noon. Paghihirapan niya ito. Sangshi, hindi siya basta-basta papayag niyan. Ni isa sa inyo, walang magandang kahinatnan. Sa mandang huli, ang hindi mo nakuha sa digmaan, di dito, wala kang makakamit. Ayos. Napakatapang mong babae ka. Tignan na lang natin kung hanggang kailan ka maninindigan. Kapag nakita ni Song Chi na nahihirapan ka at narinig ang pag-iyak mo sa sakit, tignan natin kung kakayain pa niya. Daan-daan kitang babasagin hanggang ikaw mismong mamamakaawa. Huwag kang mangarap. Si Songshia hindi kailanman magpapatalo sa taong tulad mo. Siguradong dadalhin niya ang kanyang hukbo at tudurugan ang kampo mo. Ibabagsak niyang katulad mong halimaw. Lahat ng ginagawa mo ngayon, magiging dahil ng sarili mong kamatayan. Sige, matigas pa rin ang ulo mo. Ngayong araw, gagamitin kita sa pagsasanay ng pana ko. Wag! Wag! Tingnan mo! Mukhang nababalo ka na talaga! Ang tunog ng pandaig mo sa sakit, nakakatuwa sa pandinig ko. Sino may lakas na loob na saktan ng babae ko? Songshi! Bakit ngayon ka lang? Patawarin mo ko, Jiao Jiao. Nahuli ako. Pinagdaanan mo pa to. Sandali lang! Sabihin mo, ano man ang gusto mo. Ibibigay ko. Basta pakawalan mo lang siya. Ibaba mo ang espada mo. At ipadyak mo papunta dito. Pakawalan? Sa lakas mong yan, hindi ba't kaya mo naman akong suntukin at mawala ng malay? Hindi ako makapagsugal. Si Jiao Jiao. Pakawalan mo siya. At ako'y sa'yo na.
Shi! Ang tanyag ng hari ng Jiangnan bigla nang naging duwag para lang sa isang silosang babae. Sumuko ng hindi man lang lumalaban. Para sa akin, hindi ka nakarapat-dapat na mumuno sa Jiangnan! Jojo, anong ginagawa mo? Kapag namatay ba ako, makakabalik na ba ako sa modernong panahon? Su Jojo, maaari kitang bigyan ng dalawang pagpipilian. Una, mamatay dito at bumalik sa modernong panahon. Pangalawa, ipilit na mabuhay at manatili sa nakaraan kahit alam mong malapit ka nang mamatay. Talagang gusto ko nang bumalik sa makabagong panahon, mamuhay ng tayo at payapa. Pero hindi ko inaakalang ganoon pala kalalay ang pagmamahal ni Sonju sa akin. Handa pala siyang ibuhos ang buhay niya para sa akin. Ay, ang hirap naman pumili. Anong pipiliin ko? Kung may Diyos man, kunin niyo ng lahat sa akin. Basta't ibalik niyo lang si Jiao Jiao! Isang lalaki, umiiyak lang dahil sa babae? Anong klaseng itsura yan? Tama na nga yung iyak mo. Kung hindi, sasampalin na kita. Prinsipe, si Jojo, baka hindi na magasing. Pumunta ako rito para sabihin sa inyo, ginawa niyo ng lahat ng makakaya. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ginang, matagal na kami makakilala ni Jiao Jiao. At ang dami niyang isinikripisyo para sa akin, pati ang buhay niya. Paano ko siya maiiwan sa oras ng pangangailangan? Hanggat may natitira siyang hinihinga, hindi ko siya susukuan. Prinsipe, matagal ko na pong hinahangaan. Ang mahal na prinsipe ay may layunin para sa buong bayan. Na ayaw niya ako maging pabigat sa kanyang mga mithiin. Kapag siya'y nagising at nalaman niyang dahil sa kanya, isang tabi mo ang iyong tungkulin. Tsak na hindi siya matatahimik. Bilang kamag-anak ng pamilya ng emperador, may napakagandang kinabukasan ka. Nais kong ituon mo ang isip mo sa kabuuan. Huwag mong hayaan ang anak kong babae ay maging hadlang. Para sa akin, mas mahalaga si Jiao Jiao kaysa sa buhay ko.
Kung wala siya, ang lahat ng yaman at dangal sa mundo para sa akin ay walang kabuluhan. Babantayin ko siya hanggang siya'y magising. Jow Jow, sana'y makising ka na agad. Inaabangan ko pa na masilayan nating dalawang ganda ng mundo. Bakit ka pa umiiyak? Sabi ko na huwag ka nang umiyak. Jow Jow, alam kong magigising ka. Ang Gianlu Pavilion, kumusta ng negosyo? Si Kelly ang nag-aasikaso niyan para sa'yo. Ang pera mo, walang bawas, ibabalik lahat sa'yo. Ayos lang yun. May pera na akong ipandudulot sa mapapangasawa ko. Pagkatapos kong magising, maganda ka ng maraming kasalan ha. Simula ngayon, ikaw na ang magiging opisyal kong asawa. Tatawagin mo akong mahal. Mahal, Hindi sapat yan. Lagay mo ng dakila. dakilang mahal. Matutulog muna ako ulit.